ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May sak nga Ilocano, kandidato under Team Duterte PDP laban. Yan ba kayo ng kabagyak, ilyak nga Ilocano? Ang mula na sinmo tipudpud mo nga Ilocano. Dahil may nga, dahil tipuso nga na nakalakder pa. Dahil ka mga ibagbaga nga Ilocano, handa nga mo sa Ilocano datatahal na dimbakel. Di tayang tayo Ilocos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano, sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Magandang hapon po sa ating lahat. Imbag nga madem kadagiti kapatak nga Ilocano nga putputlo nga Ilocano. Masanto siya ngaran saray kaluyagan tan kabaluyan sa Pangasinan. Maya pagkapanapon sa ating mga kabalin. Maray ang hapon sa ating mga taga-Bicol. Mayong hapon. Kaninong tanan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Buenas tardes sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Alam po ninyo, itong aking mga kasamang kandidato rito pagka-senador, lahat may relasyon po ako sa kanila na nakalipas. Unahin ko na yung pinakabatang kandidato si Atty. Jimmy Bundok. Bata-bata pa siya nun, kagaling kumanta niyan, kagaling mag-gitara. So lahat ng kanyang gimmick o kaya'y pinupuntahan ko para panuonin siyang kumanta. Dahil napakagaling talaga, napakatalento. At natutuwa ko ngayon na si Jimmy ay naging abogado at kasama ko siya ngayon bilang isa sa mga kandidato ng Duterte team. PDP laban. Isunod ko na yung executive secretary natin. Hindi pa siya abogado noon. Si Atty. Vic, kasama ko na yan. Sa law office ko pupunta yan si Atty. Vic bago siya naging abogado. At isinama ko siya sa politika dahil kinukumbinsi namin noon si Secretary Juan Clavier na senador para tumakbo siyang presidente noong 2004. 2003. Pahit na sana si Senator Clavier na tatakbong presidente at kasama ko si Vic Rodriguez. Umikot kami dyan sa buong Northern Luzon para ikampanya na yung Juan Clavier for president. Ngayon, abogado na siya. At masasabi ko, tama nga ang sabi nila, yung teacher ay lalampasan ng estudyante. Kasi naging ordinary cabinet member lang ako ni PRRD, pero si Atty. Vic Rodriguez naging primus inter pares executive secretary. Si Philip Salvador, katulad ni Jimmy Bundok, ito yung sinasabi naming kandidatong senador na lover. Abogado niya ako. Nung tumatakbong vice governor sa Bulacan, pinapadisqualify siya ng kanyang kalaban. So kinuha niya akong abogado, pumunta ako doon sa Bulacan, inargue ko yung kanyang kaso, at nanalo kami. Hindi siya na-disqualify, but eventually, dahil sa pag-iusap ng mga kaibigan, hindi tinuloy ni Ipe yung pagkandidato niya vice governor ng Bulacan. Si Senator Bato, pareho kami pulis. Kayo siguro ba naging pulis yan? Si Atty. Labino, baka lang ang alam niyan. Kasi adopted member ako ng Philippine National Police. PNPA class of 1988. At isa ako sa campaign manager niya noong 2019 nung tumakbo siyang senador. Siyempre, si Senator Bato ay champion natin para sa seguridad, katahimikan, etc. Napakagaling ng senador. Alam naman natin, hindi siya masyadong madaldal, pero pag nagsalita, talagang tagos sa puso yung kanyang sinasabi. Takot yung mga iba sa kanya. At yun ang kailangan natin ibalik muli sa Senado. Si Senator Bongo, at 2014, isa ako sa kasama ni Speaker Pantaleon Alvarez, Bebot Alvarez,
kami ang isa sa mga sol-sol para tumakbo. Si PRRD. Ayaw talaga ni PRRD. Pero si Speaker Bebot, siya yung aming leader doon sa tinatawag naming Champs of Rudy Duterte. At si Senator Bongo, siya yung aming conduit doon kay PRRD. Hanggang makumbinsi namin. At si Senator Bongo, nasa ibang bansa ako eh. Tinawagan niya ako nung karoon ng isang unicameral parliament na yun ang gusto ni Senator Robin Hood Padilla. Kaya kasama ko yan si Congressman Rodante Marcoleta sa paglaban, pagreforma ng ating gobyerno. Panghuli si Pastor Apollo Kibuloy. Noong 2010, hindi rin po ako makatanggi. Bata pa ako noon. Imagine na 2010, 15 years ago, malakas pa akong pumalo ng golf. Single handicap pa ako sa golf noon. Pinatakbo po akong senador noong 2010. Alam ko, napakahirap. Lalong mahirap. Kasi hindi popular. Yung nakaupong presidente noon. Negative yung kanyang trust rating, si President GMA. Pero tulad ng binanggit ni Giselle, ako po, isa sa karakter ko, masasabi ko, hindi po ako nang iiwan at ipaglalaban ang aking mga kaibigan. Tumakbo akong senador noon. Ang isa sa tumulong at nagbigay lakas sa akin na magpatuloy si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil kahit alam niya pong mahirapan ako, hindi ako mananalo, inimbita po ako at nagpunta po ako sa KOJC sa Davao. Napunta pa ako sa Pamayong, nakailang beses po akong bumisita. At yung mga instruction sa lahat ng mga media outlets ng SMNI, KOJC sa buong Pilipinas, laging nandoon nakatutok po sa akin. Kaya maraming salamat, Pastor Apollo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga 8 kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? Ilocano ako. May saak na Ilocano kandidato under Team Duterte PDP Laban. Yan ba kayo ng kabagyak, ilyak na Ilocano? Ang mula na sinmotipudpud mo ng Ilocano. Dahil may nga, dahil tipuso nga na nakawakder pata. Dahil pa mga ibagbaga nga Ilocano, handang amog sa Ilocano datatahang na dimbakel. Di tayang tayo lokos. Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, merong circular yan ng Commission on Audit at meron din executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito, sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance, ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento, pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund, magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yun. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marcoleta na siyang malakas at matatag nagdepensa, kitang-kita ko kung paano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampa nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampa nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan si Astra Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasenador. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay
Vice President Sara. Sabi nga ni Atty. Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP Laban, ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016 at tumulong kay VP Sara Duterte noong 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number 1 ng 2022 election, may pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. Dito natin may papakita yung tunay na lakas ng Partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla.